Natapos din ang paghihintay. Ang 24th season ni LeBron James ay opisyal nang mangyayari sa Philadelphia 76ers. Isang desisyon ang muling nagpayanig sa NBA. Napabalikwas ang lahat ng basketball content creator kagabi. So, 2 years, $8 million contract ito na may player option. At sinabi rin ni LeBron na ito na ang kanyang last decision. Kaya ito man ang last season niya o hindi, ang sigurado, magre-retiro siya bilang miyembro ng Philadelphia 76ers. Pero kung maaalala natin, sa isang event sa Fanatics Fest sa episode ng The Shop, may moment doon na nagsigawan yung mga tao ng 2 beses banggitin ni LeBron yung trust the process. Ngayon, parang maiisip mo na talagang parang nagbigay na nga siya ng hint nun. Isa ang pili sa best choice kung championship pa din ang habol ni LeBron dahil starting 5 pa lang, pandayo na. LeBron James, Tyrese Maxey, BJ Edgecombe, Jaylen Brown at Joel Embiid. May Dean Wade pa sa bench at Anthony Simons. Hindi ko din nakalain na pili ang pipiliin ni LeBron dahil alam ko bad trip to kay Jaylen Brown dahil sa sinabi nito kay Bronny. Napapost agad sa X o sa Twitter sila Tyrese Maxey at Jaylen Brown. Ang governor naman ng Pennsylvania, ginawang LeBron James Day agad yung araw na nag-decide si LeBron. Ibang klaseng 41 years old to. So, matapos ang 8 season sa Los Angeles Lakers, matapos ang isang championship at matapos basagin ang halos lahat ng record na pwedeng basagin, akala ng marami matatapos na ang kanyang karir sa LA o pwedeng tapusin sa kanyang hometown Cleveland. Pero ayan, sa edad na 41, pinili niyang bumalik sa Eastern Conference, sa 76ers nga lang. Sumakto pa sa birthday ni Nick Nurse, ang head coach ng Sixers. Pero sabi nga ni LeBron, hindi pera ang dahilan ng kanyang desisyon. Hindi rin pamilya, isa lang ang dahilan. Gusto pa rin niyang manalo at naniniwala siyang ang Philadelphia ang may pinakamagandang pagkakataon para makuha ang kanyang ika-5 NBA championship. Well, sa papel may sense naman ng decision niya. Kung titignan kasi, kumpara sa ibang option niya like Miami na may Giannis at Bam, Cleveland na may Donovan Mitchell at Harden, Golden State na may Steph Curry and friends, na hindi ko kasi alam kung sino pang bato ng Warriors ngayon maliban kay Steph. Ang Philadelphia ang parang may 4 na pandigma agad, na kahit sumpungin na naman ang tuhod ni Joel Embiid, madami pang pwedeng sumalo. I mean, hindi agad si LeBron ang next in line. Dahil may Jaylen Brown na alam naman natin kung paano binuhat ang Celtics last year sa absence ni Jason Tatum. May explosive guard na si Tyrese Maxey. May rising young star pa na si VJ Edgecombe. Talagang sa papel, isa ito sa pinakadelikadong lineup sa East. So sa pagdating ni LeBron James, lilipat si Dean Wade sa second unit bilang reserve. Si LeBron ang inaasahang magiging starting power forward ng Sixers. Kasama sila Jaylen Brown at Joel Embiid sa frontcourt. Malaki rin ang sinakripisyo ni LeBron sa kanyang kontrata. Mula 52.7 million na kinita niya noong nakaraang season, pumayag siyang tumanggap ng mas mababang sahod at ngayon ay pang-8 lang sa may pinakamataas na sahod na player ng Philadelphia. Ngayong paparating na season, may sahod si LeBron na $3.8 million lang. Mas mataas pa ang sahod ni Anthony Simons sa kanya na may $6 million ngayong taon at Dean Wade na may $9 million. Isipin mo, mas mataas pa ang sasahuri ng mga bench player. Mahihiya naman siguro ang Sixers na magpabuhat pa sa 41-year-old na may mababa ng kontrata. Mas swak din ang kanyang laro sa Sixers kumpara kung bumalik siya sa Cavaliers o Heat. At yes, magiging hamon ang pagsasabay kina LeBron, Brown, Embiid at Tyrese Maxey sa iisang roster. Lalo na't naghahangad din ng malaking papel ang rookie na si BJ Edgecombe. Pero pwedeng maging pabor pa ito sa Sixers dahil inaasahang may mga larong hindi mapaglalaruan si Joel Embiid dahil sa load management at injury concerns. Habang si LeBron ay siguradong bibigyan din ng pahinga. Sa ganitong paraan, mas mapapangalagaan ang kanilang kondisyon para sa playoffs. Kung sakaling magtagumpay si LeBron at swertihin siyang makakuha ng isa pang championship sa Philadelphia, pwede na naman siyang makagawa ng record, ang maging kauna-unahang player na magkakampyon sa 4 na magkakaibang team. Yung magkampiyon sa 3 team, 4 na sila dun si LeBron, si Robert Horry, si John Salley at si Danny Green. Pero yung magkampiyon sa 4 na team, wala pa. Kung magkakampyon. Kasi kung hindi, para lang siyang nagretiro bilang journeyman.
But anyway, although wala pang kasiguraduhan ng tagumpay, isang bagay ang malinaw. Magiging malaki na ang pagbabago sa tingin ng mga tao sa Philadelphia 76ers. Mula sa pagtatapos ng kanilang playoff run noong 2026, isa na silang kupo ng seryosong pinag-uusapan bilang championship contender. Pero ikaw, naniniwala ka bang championship contender na agad ang Philadelphia 76ers o overhype lang at masyado nang matanda si LeBron para maging final piece ng puzzle? Comment ka naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.